Paano kung ang pagiging lone wolf o alpha wolf mo ay patunay na isa kang supot at hilaw na lalaki? Lone wolf, yan ang tawag nila sa mga taong may personality na para bang mailap sa karamihan at hindi masyadong nakikilahok sa mga maramihang pagtitipod, introvert kung tawagin. At may nagtanong sa akin kung agree ba raw ako sa konsepto ng pagiging lone wolf, at sasagutin natin yan ng mas malalim. Ibubunyag ko sa iyo rito kung ano ba ang tunay na ibig sabihin ng lone wolf, mga katangian at ang masamang epekto nito sa isang tao. Maraming tao, lalo na mga Pinoy, ang mga bano sa ganyang naglalabasan na mga English terminology patungkol sa iba't ibang personality archetypes kagaya ng Sigma, Alpha, Lone Wolf, Alpha Wolf at kung ano-ano pang terminologies na kinukuha nila at ginagawang label sa sarili nila para lang magmukhang astig sa pandinig at paningin ng publiko. Ngunit mag-focus tayo sa archetype na lone wolf para sa mga lalaking may mura at bata pang isipan, astig at maangas pakinggan. Kapag tinatawag kang lone wolf, hindi pa kasi nila alam ang kabuuang kahulugan nito. Ang alam lang nila ay maangas itong pakinggan. Kaya ang gagawin ng iba, magkikilos lone wolf sila upang matawag na lone wolf para pagtakpan ang mahina nilang personality. Dahil itong mga ganitong personality label, mga mahihinang tao lang ang gumagamit ng ganyan. Mga may weak personality at weak masculinity lang. Dahil kung totoong solido talaga ang pagkalalaki mo, bakit kailangan mo pa ng ganitong label? Para lang patunayan na na lalaki ka, na maangas ka, na delikado ka. Performance yung ginagawa mo. Isang malaking pagpapanggap. Nagpe-perform ka lang para sa crowd. Kaya nagsusuot ka ng kung ano-anong personality archetypes. If you are claiming to be a Sigma, an Alpha, a Lone Wolf, or whatever animals you are seeking validations. Kung isa kang self-proclaimed na Alpha, self-proclaimed na Sigma, at kung ano-ano pa, you are seeking validations. Mahina at hilaw na lalaki lang ang nagpe-perform para sa validations. Tandaan mo yan. Ito ang ilagay mo sa utak mo kung yung sinasabi mong pagiging lone wolf mo ay nakabase at nag-uugat lang pabalik sa validations ng mga tao. Tumigil ka na. Ako na ang nahihiya para sa iyo. Kung ang pagiging lone wolf mo ay para lang magpapansin, magpahanga at manlimos ng attention sa mga tao, tumigil ka na. Maghugas ka na lang ng plato sa bahay nyo at umuwi ka na dahil may inuutos pa sa iyo ang mama mo o ang asawa mo. Wala akong pakialam kung gaano ka nakatanda. Kung ganito ang pag-iisip mo, isa ka pa ring isip bata. Self-proclaimed lone wolf, self-proclaimed alpha wolf. Baka ang kasunod na niyan, self-proclaimed super saiyan ka na. Tigil-tigilan mo kami dyan sa mga fantasy mo. Hindi ka alpha wolf, hindi ka lone wolf, hindi ka alpha o sigma. Isa kang nakakaawang nilalang na may problema sa sarili at uhaw sa validations ng mga tao. Kaya't kung ano-anong personality ang sinusuot mo, magmukha ka lang maangas sa mata namin. Yan talaga ang totoo dyan.
Kami ang audience mo, tapos performer ka. Nakabase sa validations namin ang magiging tingin mo sa sarili mo. Tama hindi ba? Kasi ang value ng pagkalalaki mo ay nakabase sa performance mo. Kung pasado ba sa amin, hindi ba? Nakakaawa ka naman. Makikiuso ka na nga lang. Nakiuso ka pa sa ganitong katangahan. Kung tunay ka talagang lone wolf, una pa lang, hindi ka na makikilahok sa mga ganitong kabaduyan. Kung tunay ka talaga, hindi ka magpe-perform para lang sa validations ng mga tao. People pleaser ang tawag sa'yo niyan. Mas maikukumpara ka pa nga sa aso kasi good boy ka. Kapag sinabing sit, uupo ka talaga kasi nga performance-based ka, diba? Nakabase sa performance mo ang pagkalalaki mo, kaya mas malapit sa aso ang definition mo. Hindi ka lone wolf, hindi ka alpha wolf, isa kang aso. Yan talaga ang totoo dyan. Dahil ang aso, performative yan at dyan ka maihahalin tulad. Dahil ang tunay na lone wolf, mahilap yan sa mga tao. Ayaw na ayaw niyan makita, ayaw niyan ng mga public praises o yung mga papuri na galing sa publiko at talagang nakapublic. Ayaw niya ng public recognition, ayaw niyang makita siya ng mundo para papurihan at ipagdiwang ang magagandang bagay na ginawa niya. Sapat na sa kanya ang tumulong ng patago at walang mukhang inilalabas. Nauunawaan mo ba yan? At sa mga magtatanong dyan, kung lone wolf ba ako, ito ang sagot ko sa iyo. I don't put labels on myself. I do not claim to be an alpha, a sigma, o kung ano pa man. My personality is me. Ngayon, kung ang tingin mo sa akin ay isang sigma, isang alpha, isang lone wolf, o kung ano pa man, then so be it. Dahil wala akong kontrol sa kung ano ang magiging tingin ng tao sa akin. At ganyan din pagdating sa iyo. Wala kang kontrol sa magiging tingin ng tao sa iyo. At kung ano man ang maging tingin nila sa iyo, yun na yun. Wala ka nang magagawa ron. Kaya tigilan mo yung pagpapanggap mo at pagsusuot ng kung ano-anong personality para lang i-validate ang pagiging mahina at kasuputan mo. Nagmumukha ka lalong nakakaawa. Sa totoo lang, lalaki ka pa naman. Huwag na huwag kang maglalagay ng label sa sarili mo. Matagal ko nang sinasabi sa iyo yan. Dahil dyan sa mga label na yan, nililimitahan mo pa ang sarili mo. Lalagyan mo ng label ang sarili mo bilang lone wolf. Paano kung kaya mo palang maging agila at lumipad ng matayog? Paano kung kaya mo palang maging leot at mamuno ng may talino at lakas? O maging tigre na tahimik lang ngunit delikado gumalaw? Nakukuha mo ba ang punto? Kung puro ka self-proclaimed lone wolf, alpha wolf o kung ano pa man, may problema ka sa sarili at kailangan mo ng seryosong gabay. Tigilan mo ang paglalagay ng label sa mentality mo para lang sa validations ng mga tao dahil baka nakakalimutan mo. We have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayon pa man, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.